Hello guys, this is Wen in Davao. So right now we have new segment and ito yung tinatawag kong city walkthrough, no? And unang bunga natin dito nga sa aming hometown, dito nga sa may Turil. So basically guys, ang Turil ang siyang gateway, no, ng Davao City. Kapag galing ka naman sa southern part, no, halimbawa ng Cotabato, Digos, General Santos, Bansalan, Kidapawan at iba't iba pa. So ngayon guys ay nandito tayo ngayon sa premise ng District Hall ng Turil. And personally guys, I consider Turil na independent talaga na lugar dito sa Davao City. Along with Kalina, no, kahit 5 to 10 years ka hindi ka bumaba ng downtown area, talagang buhay ka dito sa Turil. And ang lugar ding ito guys ang kinalalagyan ng ilang mga tourist spot, no, dito nga sa Davao City, gaya ng Eden Nature Park. Meron din dito isang trail papunta ng Mount Apo, and meron ding bago na or umuusbong na popular na tourist spot dahil nga sa weather at kasi nga sa highland ito, yung lugar naman ng Katigan, Barangay Eden at iba't iba pa. And dito nyo rin matatagpuan yung terminal ng mga uso-uso jeep. And sa inyong harapan guys ay makikita naman natin yung newly open / newly renovated na park dito nga sa may Turil, no. And before guys, meron talagang park dito, bagong gawa, yun nga lang medyo magulo, ang daming puno, hindi talaga nakikita yung park. Pero ngayon mas clearer siya, and meron siyang similarities in terms sa design sa may tugbok, no, na park. I don't know kung ano man, pero meron siyang small similarities. And from here guys, makikita naman natin yung aking favorite na Buko Juice station, kasi nga napakapuro ng lasa nito, no. And actually guys, no, kung i-compare natin sa ibang syudad dito sa Mindanao, masasabi ko talaga na pwede na talagang maging independent city itong Turil, no. Kasi nga kung itatackle natin in terms ng population at progression, I would say pwede na talaga itong Turil. Yun nga lang, majority, no, ng mga tao dito gusto pa rin na maging parte ng Davao City, kaya Davao City pa rin siya. So pagkatapos ng aming transaksyon dito sa may Turil proper, we decided na kumain muna, no, para magpa-refresh. Medyo mainit kasi. Pumunta kami sa pinakamalaking mall dito sa may Turil, and dito kami dumaan sa may Lim Street, pero pwede rin kayong dumaan sa National Highway. And meron palang nagtatanong guys kung ilang bang minuto, no, from downtown area papunta ng Turil. So kung magko-commute kayo and moderate lang yung traffic, it will take you mga 40 minutes to 1 hour. Pero kung magta-taxi kayo tapos moderate lang yung traffic, then dadaan kayo sa Davao Coastal Road, I think it will take you mga 20 to 25 minutes. So right now guys ay nandito na tayo sa G-Mall Turil. And like I said earlier, ito yung pinakamalaking mall, no, dito nga sa Turil. And sa lahat siguro ng mall dito sa Davao City, no, dito siguro ako pinaka-komportable. Kasi nga dito sa may Turil, kahit nakatsinelas ka lang or nakasuot ka lang ng pambahay, okay na okay dito, no, walang magja-judge sa'yo dito. And maganda pa dito guys, accessible siya via jeepney, no. So kung galing ka ng downtown, then gusto mo dumiretso ka na dito sa G-Mall, pwedeng pwede. Kasi dito nga dumadaan ang mga jeep. And kung galing ka naman sa south guys, gaya ng Digos, gaya ng General Santos, pwede ka ring dumiretso na dito kasi nga beside lang siya ng National Highway ng Davao City. And isa talaga sa nagustuhan ko dito rin kasi nga hindi siya masyadong crowded, no. So halimbawa mga holidays, mga buwan ng Disyembre, siguro mga December 15 onwards, ay nako, 'di ba? Kapag sa downtown, ay grabe, pahirapan kasi nga very crowded. Pero dito sa may G-Mall Turil, tamang-tama lang, no. Hindi siya masyadong stressful, kumbaga chill-chill lang talaga dito.
And best of all, yung mga basic needs mo, nandito naman talaga. So right now guys, ay nandito na nga tayo sa The Coffee Bar kasi dito kami kakain. Seryoso talaga ako guys, kakain ako. Hindi ako magkakape kasi hapon na. And actually guys this is my first time na makapasok dito. And I would say maganda naman yung place dito. Very simple lang, i-compare mo sa ibang The Coffee Bar dito sa Davao City. Pero very comfy talaga ang place. And meron pa siyang socket just in case na gusto mo mag-charge. And in terms naman sa design, may pagka semi-minimalistic ang place. So habang naghihintay ako sa aming order, nag-check muna ako sa labas. No? So ito yung view mo kapag galing ka sa The Coffee Bar tapos gusto mo magpahangin. So makikita mo yung kanilang parking lot and makikita mo din yung logo ng Gmall of Turil. And mapapansin nyo guys, meron pang sumasayaw. Baka nagti-TikTok to or baka meron silang school presentation. Pero Disyembre, di ba? And hindi ko pala nabanggit guys na meron silang sinihan dito, no? So ang pagkakaalam ko meron silang 4 na cinema. And kung meron naman kayong dalang bata, meron ding carousel dito na kung saan ito yung namimiss ko, no? Doon sa pinakaunang mall dito sa Davao City, yun nga lang wala na. So bumalik na ako sa The Coffee Bar guys para i-check kung baka dumating na yung aming pagkain. And wala pa pala. So nagpicture-picture na lang ako dito sa loob para naman makita natin yung kanilang interior design, no? And gaya ng sinabi ko guys, perfect na perfect ito pang student kasi meron silang socket. And dahil medyo nainip na naman ako uli, kaya lumabas na naman ako. And ito naman yung aking nakita guys, no? So just in case na gusto nyo namang mahilig kayo sa mga obra o sa mga painting, meron kang makikita rin dito sa may Turil. And nakakatuwa lang guys, no, kasi meron akong nakikitang ganito. Kasi before kasi mga 90s or early 2000, maraming ganyan dito sa Davao City. Yung nga lang unti-unti nang nawawala kasi nga meron ng digital printing. And meron din akong napansin, no, ng mga bata na nag-e-enjoy sa kanilang paglalaro. And yun nga lang medyo merong yun, no. Pero okay naman yung bata guys, no problem. So tinawag na ako ng kasama ko guys kasi meron na daw alarm, no. So ibig sabihin kapag tutunog itong alarm na ito, it means pwede mo nang kunin or naka-prepared na yung mga pagkain mo. And ngayon yun na, umiilaw na siya, tumutunog na siya. So basically meron na yung ating mga in order, no? So meron kaming waffle para syempre para sa mga bata. Nag-order rin kami ng cake bang tawag dito. And nag-order rin kami ng mga cold drinks, no. So ito naman yung in order ko guys, yung kanilang beef mushroom, no. Actually yung gusto ko yung Japanese beef, yun nga lang hindi na available, so ito na lang yung aking pinili. And syempre enjoy na enjoy yung aking mga kids sa kanilang waffle, so okay na din sa akin. So ito talaga yung highlights guys, yung kanilang kamote chips, no. And I would say ang sarap niyan. So pagkatapos naming kumain, dito na bumaba na kami guys kasi pauwi na rin kami. And bago tayo magtapos guys, gaya ng aking sinabi kanina, ito yung pinakabago naming segment dito sa When in Davao. So meron kasi kaming channel which is When in Davao din, and sayang naman din kasi yung content doon tapos hindi namin malalagay dito, di ba? So syempre mag-add-on na lang kami ng aming segment dito sa When in Davao. So I hope na enjoy nyo yung ating first episode, no? So thank you so much. This is When in Davao.